Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Dito man sa Sabong Forum ulit, si Graded Tinola Lines. Ganda ng pangalan ha. Ang tanong niya, anong magandang gawin? Or bakit gumigiri ang manok sa oras ng laban? Nahiting ko namang mabuti. Salamat. Alam mo, kamanok, medyo controversial yung mga ginagawa ng ating mga kasamahan pagdating sa mga gumigiri na manok. Halimbawa, yung kaibigan natin na si William Goh, isang World Slasher Champion. Problema rin niya yan. Sabi anong araw, hindi niya mapigil, lalo yung kanyang mga sweater bloodlines. Kasi may mga linyadang ganyan talaga eh. Naggumigiri sa oras ng laban. So sabi niya, ang kwento niya, 3 days before the fight, hindi na niya pinapakitaan ng ibang manok. Para pagdating sa araw ng laban, hindi nagigiri. Talagang pag malapit na, hindi gigiri, papalo na kagad. So yan ay isang sistema. Maaaring umubra kay William Goh, hindi ko alam kung uubra sa inyo. Kasi kanya-kanyang sistema yan. Yung iba naman, lalo yung mga Amerikano, sanay sila sa short spar at long spar. Pag nag-long spar sila at gumigiri yung manok nila, ang ginagawa nila, puro short spar na lang. Para pag binaba nila, pag sila ay nagbibitaw ng manok during conditioning, yung manok pag malapit na, wala nang panahon na gumiri kasi nasa harap na yung manok, papaluin ka agad. Tandaan nyo yung lagi kong sinasabi, ang mga manok are creatures of habit. Kung ano ang kinasanayan nila, yun ang gagawin nila. Sabi ko, maski sisiw pa lang eh. Kung natutunan niyang sa gabi ay dito pumunta during brooding, makikita mo na sa corner na yan during brooding. Pag nasa range, pag natutunan niyang umakyat sa isang puno, pansinin mo kung ano yung punong inaakyat niya. Yung sanga na yon mismo, doon pa rin siya pupunta gabi-gabi. Ganon din sa laban. Kung ano ang kinasanayan niya, yun ang gagawin niya. Kung nasanay siyang gumigiri dahil sa long spar, hanggang sa laban, gigiri yan. Pero pag ginawa mo ay short spar, yung malapit lang, halos mga 2 feet lang ang diferensya. Para pag nakita niya na 2 feet ng diferensya, ay pwede na siyang pumalo. O lalo pag nag 1 foot pa, dapat pumalo na siya. Kundi, siyang papaluin ng kalaban. So, kasama sa conditioning and training, na pag malapit ng manok, kailang pumalo siya at huwag siyang gigiri. Iyan ang isang sistema. Ito namang ating idol, si Bibo Enriquez, sabi niya, yes, ginagawa rin niya yung short na spar para matuto yung manok na pumalo pag sila ay magkalapit na. Ngayon, pag sanay na siya na pumalo pag malapitan nang hindi gumigiri, inilolong spar din niya para matutong dumiskarte. So pag diskarte, lapit, pagdating sa malapit na, hindi gigiri. Dahil malapit na, papalo na lang. So kasama yan sa conditioning and training dahil nga naging creature of habit ang ating mamanok. Si B-Boy may pabiro, di ko alam kung totoo, pero sabi niya, isang kaibigan daw niya, sabi, pag limber, bago, tarian, at yung manok na yan ay giri ng giri, nagdadala sila ng inahin. Yung inahin na nangingitlog para madaling umupo, pinapaasawa. Pag pinapaasawa raw, nawawala yung gigil niya na manggiri. Ang kanyang mindset ngayon, yung manok, ay pumalo pag malapit na. Kung ito ay makakatulong, walang masama. Ang bottom line, kailangan manalo yung manok mo para gawin mo yan. Ang isa pa, na nagkwento naman, kay B-Boy din, siya nagsabi, 2 hours before the fight, kung yung manok na yan ay gumigiri, pinapatakan ng reload. 2 hours before the fight, nawawala daw yung giri. Again, kung ano ang akma sa inyo at nagpapanalo, yun ang gawin nyo. Or gumawa kayo ng sariling sistema para mapigilan ang paggiri ng ating mga manok. Dahil alam natin, pag gumiri ang manok natin, binibigyan natin ng pagkakataon ng kalaban ng bigyan ng isang free roll o isang libreng pataba na maaaring ipahamak ang ating mga panlaban. Sa ating YouTube channel, si Len Sakiria 4159. Sabi niya, have a nice day, Doc. Pwede po ba sa manok pakain ang mani? At ano po ang benepisyo nito?
Okay, Lens, ganito. Sa racing pigeons, yung mani, usually kasama doon sa ration ng mga grains na pinapakain sa mga pigeons. Kahit na yan ay raw peanut, kayang itolerate ng mga pigeons at malaking bagay sa kanila dahil ang mani, ang peanut, mataas ang protein yan, mataas ang fats niyan. So, source ng protein and energy. Pagdating sa manok, may mga enzymes doon sa mani na hindi akma sa manok kaya nagkakaroon ng anti-nutrient factor. Mainam sa manok ang mani pag ito ay roasted. Ibig sabihin naluto. Pag boiled, kasi pag boiled, madaling magkaamag at baka maging source pa ng mycotoxin. Pag roasted at ibinibigay, paminsan-minsan, hindi madalas, yan ay pwedeng ipakain sa manok. Kumbaga parang merienda lang. Ang benepisyo ng mani, ito ay mataas ang protina. So, makaka-contribute ito sa paggawa ng muscle tissues. Mataas din ang fat content. So, nagbibigay ng mataas na level ng energy. Pero kung mapapansin mo, karamihan ng mga rations na pangmanok, hindi kasali ang raw peanuts. Kasi baka mas maraming disadvantage kaysa disadvantages. Pwede pa minsan-minsan, pero roasted para walang problema. There's a question here coming from aficionados. They're wondering what the Don Miller feeds and feeding system is. Brood cocks, growing birds, maintenance for cocks on tricords. Your feeding system. I have my feed custom mixed. Being that I've been in game fowl for 40 plus years, I've kind of come up with my own feed mix. And I like feeding whole corn and pellets. I also like feeding sunflower seeds. Now, different times of the year, I don't change a lot of feed up, but I do change the amount of corn or the amount of pellets. I do that on grown fowl on tricords. Now, babies, I have my own mix on that as well, and it stays the same. But generally, I like feeding a protein that's somewhere around 22% on my babies. When it comes to cocks on cords, generally somewhere in the range between 16 and 17% is what I personally like. Now, with that being said, I think that your ground has a lot to do with the amount of protein that you need. I've got a couple of different farms in the US, and the ground on one farm needs more protein than the other farm to keep the roosters in the same flesh. So according to your ground, it's probably going to be according to your feed. That's the controversy of some people saying that maybe 12% is enough for them, and some people says they may need 18%. But like I say, usually 17% is a pretty fair number for mine. Yeah, okay. Dan mentioned that his feeds are custom mixed from chicks, growing, maintenance, up to conditioning. The advantage of Dan and all other breeders in the US is the quality of the grains that they use in the feeds. In the Philippines, where it is hot and humid, we have a lot of problems with mycotoxins. In the US, where they have 4 seasons, they don't have these problems. There are no big feed mills in the US. They make their own feeds, and yet their birds are very healthy. The big difference, the quality of their feed ingredients. Mga kaibigan, marami pa tayong mga issues na pag-uusapan tungkol sa kalusugan. Huwag lang kalimutan na mag-like, share, subscribe, at pindutin ang notification button para lagi kayong updated sa mga issues na pinag-uusapan natin dito. At gaya ng dati, laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, pang-breeding man o panlaban, health is always
number 1.